Exactly, Ma'am Micaela. Narinig kong may mahalagang okasyong gaganapin sa bahay ninyo, kaya kailangan mo nang umuwi. Nakangising tura nito. No, hindi ako makapapayag. Kapag naibalik ako sa bahay, ay baka hindi na ako makatanggi sa gusto ni Papa. Naisip niya. Lakas loob niyang kinabig ang lalaki nang alalayan siya nitong makasakay sa van. Walang lingon likod na nakipagsiksikan siya sa mga tao. God, please help me. Huwag ninyong ipahintulot na magtagumpay si Papa sa mga pinaplano niya para sa akin. Kinakabahang lihim na naidasal niya. Hindi na niya namalayan kung paano siya nakauwi. Pagkapasok niya sa bahay ay muli niyang isinara ang pinto. At sinigurong nakalock iyon. Thank God. Natutup niya ang kanyang dibdib habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Nandyan ka na pala. Nakangiting sinalubong siya ni Sam. Sam, nanghihinang naupo siya sa sala. Anong nangyari sa iyo? Para kang nakipagkarera sa 10 kabayo. May lalaking humahabol sa akin. Ano? Nag-aalalang nilapitan siya nito. Sinabi niya rito ang kanyang papa, ang may pakana niyon. Baka hindi na ako makapasok bukas. Sigurado akong alam na niya kung saan ako nagtatrabaho. Naiiyak na sabi niya. Sigurado kapag hindi ka nasundan dito? Siguro. Walang naman akong napansing sumunod na taxi sa sinasakyan ko. Mabuti pa'y magpahinga ka na sa kwarto. Ako nang bahalang magpaliwanag sa manager natin kung bakit hindi ka na makakapasok. Tama ang desisyon mo. Baka balikan ka ng lalaking tunutukoy mo. Hindi na siya tumutol ng alalayan siya nitong pumasok sa kanilang kwarto. Nabahala na rin si Aling Irma nang malaman nito ang nangyari sa kanya. Ang mabuti pa'y magstay ka na muna rito sa bahay. Huwag ka munang lumabas. At baka sa susunod ay hindi ka na makatakas sa lalaking inutusan ng papa mo. Mungkahin ito. Salamat ho. Kung hindi dahil sa inyo'y baka matagal na akong pumayag sa gusto ni Papa. Sa totoo lang, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tuluyan na siyang napaiyak. Naaawang hinagod nito ang kanyang likod. Abay, wag kang sumuko. Sayang ang naumpisahan mo kung papayag ka rin na magpakasal sa lalaking gusto niya para sa iyo. Hanggang maaari, ay wag ka na munang lumabas ng bahay. Magsasawa rin ang papa mo kapag hindi ka na nakakita kaagad. Sana nga po. Hindi na nga siya pumasok kinabukasan. Ginugol niya ang kanyang oras sa paglilinis ng bahay. Inubos niya ang lahat ng atensyon sa ginagawa para maiwasan niya ang mag-isip. Hapon nang matapos siya noon. Kakaupo pa lang niya sa sala set nang marinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bahay. Kinabahan siya. Hindi pa rin naaalis ang nervyos niya dahil nangyari sa kanya kagabi. Hinawi niya ang kurtina at sinilip ang dumating. Nakahinga siya ng maluwang nang makilala sina Sam at Carlos ang umibis mula sa sasakyan. Agad na sinalubong niya ang dalawa. Pagkapasok ng mga ito, ay agad din niyang isinara ang pinto. Napaparanoid na siya dahil pakiramdam niya ay may nagmamasid sa bawat galaw niya. Hindi naman sana siya dapat makaramdam ng ganoon dahil alam niyang ang kanyang papa ang nagpapahanap sa kanya. Pero makakapayag ba siya na matagpuan siya nito at tuluyan ng ipakasal sa kaibigan nitong hukluban? Never. Hindi siya makakapayag. Mabuti na lang at hindi ka pumasok. Tamang hinala mong balikan ka ng taong humahabol sa iyo. Mabuti na lang. At ako ang napagtanungan niya tungkol sa iyo. Bungad ni Sam. Ano ang sinabi mo? Siyempre,
Ikinaila kita. Pero mukhang hindi ko siya napaniwala. May palagay akong babalik pa siya para muling mag-imbestiga. Baka masundan ka niya rito. Baka malaman niya mula sa mga kasamahan natin na dito ka nakatira kung sila ang mapagtanungan niya. Napanunok siya. May posibilidad na magkatotoo ang hinala ni Sam. Ano ngayon ang gagawin ko? Sumingit si Carlo. Matutulungan kita, Micaela. Naikwento sa akin ni Sam ang problema mo. Kaya sumama ako rito para sabihin ang mga napag-usapan namin. Napangiti siya rito. Pagkakuway ay naguguluhan muli niyang binalingan si Sam. I'm sorry, sis. Si Carlo lang ang alam kong makakatulong sa iyo. Kaya nasabi ko sa kanya ang problema mo. Hinging paumanhin ito. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. It's okay, Sam. Now, tell me. Anong tulong ang sinasabi mo, Carlo? Muli niyang binalingan ang binata. Naghahanap kasi ng maid ang tito ko. Maid? Nanlaki ang mga matang napatitig siya rito. Don't get me wrong. Actually, hindi talaga maid, kundi katulong sa pag-aalaga ng bata. Mabilis na dugtong nito. In other words, yaya, maid? Paninigurado niya. Tila nahihiyang tumango ito. Parang ganoon na nga. Pero 5 years old na ang bata. Hindi siya mahirap alagaan. Kailangan lang niya ang makakasama. Hindi rin kailangan tumulong ka sa mga gawaing bahay dahil may 3 ng maid. Huminga muna ito ng malalim bago nagpatuloy. Ang kailangan mo'y matitirang hindi matutukoy ng mga naghahanap sa iyo. Hindi ba? Yes. So you mean, you are offering me temporary shelter sa bahay ng tito mo? Exactly. Sa paraang hindi makakahalata ang mga magiging kasambahay mo na may pinagtataguan ka. Ilang saglit din siyang natahimik bago niya nakuhang tumango. All right. I got your point. Sis, huwag mo sanang isiping tinataboy kita rito. Gusto ko lang masigurado ang kaligtasan mo. Nag-aalalang paliwanag ni Sam. Nakangiting binalingan niya ito. Don't worry. I understand. Besides, maganda ang offer ni Carlo. Makakaiwas na ako sa mga naghahanap sa akin. Magkasweldo pa ako. At may libre pang tirahan at makakain, hindi ba? So, pumayag ka na? Yes, why not? Nakahinga ito ng maluwag. Thank God. Akala ko'y mahihirapan kaming makumbinsi ka. Kaya ba pati si Carlo ay inabala mo? Nakangiting sabi niya. No. Actually, this is my idea. Sambot ni Carlo. Nginitian niya ito. Kung handa ka na'y pwede na kitang ihatid sa bahay ng tito ko. Sige. Paano sina Aling Erma at Mang Kadyo? Ako na ang bahalang magpapaliwanag sa kanila. Sige na. Baka mamaya ay masundan pa kayo. Sabi ni Sam. Nagpaiwan na ito nang umalis sila ni Carlo. Humahangang pinagmasdan ni Micaela ang kabuuan ng mansyon habang papasok sila sa mataas na steel gate. 2 palapag iyon na may malawak na bakuran at nalalatagan ng Bermuda grass. Malaki pala ang bahay ng tiyuhin mo. Hindi kaya aalog-alog ang bahay niya kung sila lang ni Giselle at 3 katulong ang nakatira dito? Nakangiting tanong niya kay Carlo. Habang nasa daan sila, ay nabigyan na siya ng briefing nito
tungkol sa tiyuhin nito at sa batang aalagaan niya. Nalaman niyang hindi sa mansyon nakatira si Carlo, kundi sa townhouse na regalo ng tiyuhin nito. Kaya bukod sa kanyang magiging alaga, ay ang tiyuhin lang nito ang magiging amo niya. Napangiti ito bago bumaba ng kotse. Lumigid ito papunta sa kanya at binuksan ang pinto ng passenger seat. Before I forget, I have to tell you, para hindi ka na mabigla kapag makaharap mo na ang tiyuhin ko. Sabi nito habang inalalayan siya bumaba. Tito J is just a man. Hindi siya perpekto. Katulad din siya ng iba. Napakunot noo siya. What I mean is, mabait siya kung mabait. Pero minsan, ay may sumpong din. Suplado at masungit siya. Lalo na kung may problema sa negosyo niya. Napakamot ito ng ulo. In other words, moody. Yes. Natawa siya. Nasaan ba ang asawa ng tito mo? Wala siyang asawa. Binata siya. Binatang ama? Naku, hindi. Agad na sagot nito. Wala siyang anak. Si Giselle ay pamangkin niya. Anak ito ng kapatid niyang si Tita Emily. Ulila na sa mga magulang ang bata, kaya siya ang tumatayong ama nito. Iginiya siya nito papasok ng loob ng mansyon. Kawawa naman pala si Giselle kung ganoon. Aniya habang inilibot ang mga tingin sa malawak na sala. Oo nga. Kaya naman mahal na mahal ito ni Tito. Itinuturing niya itong parang tunay na anak, kagaya ng ginawa niya sa akin. Mabait pala talaga ang tito mo. Marahil nagiging moody lang siya dahil sa pagiging matandang binata niya. Napangiti siya sa sinabi niya. Kuwan, hindi naman. Okay lang, Carlo. I know how to handle a moody person. And besides, hindi naman siya ang aalagaan ko, kundi si Giselle, hindi ba? Oo nga, pero... Kuya Carlo, putol ng matinis na boses, sa iba pa sanang sasabihin nito. Giselle, natutuwang sinalubong nito ang isang batang babae. How's my beautiful cousin? I'm fine. Cute pa rin. Bibong sagot nito. Ang daya mo, kuya. Bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Ginulo nito ang buhok ni Giselle. I'm sorry, sweetie. It's just that your Kuya Carlo is very busy. Where is Tito J? Umalis siya kanina. He is also busy. He's always out of town. Malungkot na tila pagsusumbong nito. Don't be sad. Anyway, kasama ko pala si Micaela. Sinulyapan siya nito. Hello, Giselle. Nakangiting bati niya rito. Hello rin po. Nakangiti ring tugon nito. Pagkakuwa'y muling binalingan si Carlo. Is she your girlfriend, kuya? Natatawang umiling si Carlo. No, sweetie. Siya si Tita Micaela mo. Ang magiging... Halatang nag-aalangan itong bigkasin ang salitang mas madaling maintindihan ng bata kung ano ang magiging trabaho niya. Yaya. Ako ang magiging yaya mo, Giselle. Nakangiting sambot niya. Talaga ho? Natutuwang pinagmasdan siya nito. Agad na niyakap siya nito. Can I call you tita? Sure. Nakangiti parang hinaplos niya ang buhok nito. Huwag mong kukulitin ang tita Micaela mo. Bilin dito ni Carlo. Pagkakuwa'y nginiti ang binalingan siya nito. Come on, Micaela.
Ipapakilala kita sa mga kasambahay mo. Si Inay Loling muna ang bahala sa iyo, habang wala pa si Tito Jay. Tatawagan ko na lang siya mamaya, para ipaalam ang tungkol sa iyo. Sige, sang-ayon niya. Inakay niya si Giselle nang puntahan nila ang kusina ng mayordoma. Pagkatapos siyang maipakilala sa mga kasambahay, ay sinamahan din siya ni Carlo sa kanya magiging kwarto. Nanggigilas siya nang makita ang kwarto nang pinagdalhan nito sa kanya. Ito ang magiging kwarto ko. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ito. Yes, something wrong with that. Muli niyang pinagmasdan ang silid. Kompleto iyon sa mga gamit. May television set, may DVD, stereo, at malaki ang kama na nakapwesto sa gitna. Bakit dito? I mean, hindi ba dapat sa may servant's quarter ako? Baka magalit ang tito mo kung ito ang magiging silid ko. Biglang sumeryoso ang mukha ni Carlo. Of course not. Bakit naman gusto mo sa servant's quarter? You're not a maid here, okay? Kaibigan kita. Kahit bago pa lang tayo magkakakilala, ay tinuturing na kitang hindi iba sa akin. Kung hindi ko lang iniisip ang kapakanan mo, ay sa townhouse na lang kita patutuloyin para masigurong ligtas ka. Iniisip ko lang kasi ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila sa bahay kita ititira. Alam mo na, lalaki ako at mag-isa lang ako noon. Baka kung ano ang isipin nila tungkol sa iyo. Napayo ko siya. Pasensya ka na. Ayaw ko kasing maging pabigat sa bahay na ito. Kaya gusto kong ilagay ang sarili ko sa tama. Tinanggap ko ang trabaho bilang yaya at dapat sigurong gampanan ko iyon. Lumatay sa mukha nito ang pagtutol sa gusto niya. But Micaela, you don't understand. Carlo, please, hayaan mo na ako. Papayag akong manatili rito kung magtatrabaho ako. Hindi kaya ng konsensya kung kunin ang sweldo ko kung wala naman akong ginagawa. Kailangan ko iyon dahil hindi pwedeng magtago na lang ako habang buhay. Pamimilit niya. Ikaw na nga ang bahala. Pero sana naman ay huwag mong ipilit na lumipat ka sa servant's quarter. Dito ka na lang para kahit paano ay gumaan ang loob ko. Nangako ako kay Sam na hindi kita pababayaan. Mainam din ito ang magiging kwarto mo para mas malapit ka kay Giselle. Kung sakaling may kailangan siya sa iyo, ay mabilis ka niyang mapupuntahan. Sige, dito na lang ako. Nakangiting sang-ayon niya. Hay, salamat. Ang akala ko'y paluluhurin mo pa ako bago kita mapapayag. Napangiti na rin ito. So, paano? Maiwan na kita rito. Ikaw na ang bahala sa pinsan ko. Sinulya pa nito si Giselle na halatang inaantok na habang nakaupo sa kama. Hindi na ito humiwalay sa kanya. Magmula nang malaman nito na siya ang magiging yaya nito. Halatang magaan kaagad ang loob nito sa kanya. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bago umalis si Carlo, ay binalingan muna nito si Giselle. Sweetie, aalis na si Kuya. Please behave. Huwag kukulitin si Tita Micaela. Okay po. Pero kailan ka babalik? Malambing na tanong nito. Baka bukas. Isasama ko ang girlfriend ko. Ginawaran nito ang halik ang pisngi ng bata. May girlfriend ka na, kuya? Oo. Pero secret lang natin ito. Nakangiting pabulong na sagot nito. Huwag mo munang sabihin sa daddy mo. Kinindatan pa nito ang bata. Bakit naman ayaw mong ipaalam sa tito mo
na may girlfriend ka na. Sabad niya. Kung gugustuhin mo'y pwede ka nang mag-asawa. Nakangiting binalingan siya ni Carlo. Huwag mong sasabihin ang bagay na iyan kapag kaharap si Tito. Biro nito. Bagamat seryoso ang mukha. Bakit naman? Ayaw pa niyang mag-asawa ako. Hanggat hindi ko natutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Baka naman gusto lang niya na magaya ka sa kanya na tumandang binata. Nakalabing komento niya. Umiiling na tumawa ito. Tila may nais itong sabihin, pero pinili nitong manahimik lamang. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.